Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Gandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Lunes sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ngayong araw, ipinamamalas ni Jesus ang kanyang pagmamahal. Kaya harinawa sa ating patuloy na pagsasama-sama sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Tayo rin ay matulak upang ibahagi ang pagmamahal sa ating kapwa. Kaya't aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ng Sabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninibe, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, impinasya ni Jonas na magtago sa Tarses, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarses.
Nang maibigay niya ang kakulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante. Kaya bawat isa'y nanalangin sa kaniyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog, diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya ay kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nanalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan, lalong lumakas ang bagyo." Kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat?" "Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo, at nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dagat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat, at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda, at si Jonas ay iniluwan nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, "Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang." Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. "Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang." Puon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo, at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo, at dininig mo ako. "Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang." Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan, at natabunan ng malalaking alon. "Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang." Sinabi ko, "Nalayo ako sa iyo, kailan ko kaya makikita uli
ang banal mong templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita, O Poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipagsanggalang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At samain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, and you, our dear Pilgrims of Hope, muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Sino ang aking kapwa? Ito yung tanong ng eskriba na lumapit sa ating Panginoong Yesus. Sino ang aking kapwa? Kung ating titingnan mabuti, tanungin natin sa ating mga sarili, sino nga ba ito? Sino nga ba yung ating kapitbahay? Sino ba yung ating kapwa? Sa pamamagitan ng talinhaga ng mabuting Samaritano, tinuturuan tayo ni Jesus
hindi lamang ng teorya, kundi ng konkretong pagkilos upang makita natin ang ating tungkulin bilang mga tagapangalaga sa ating kapwa. Sa Ebanghelyo na napakinggan po natin sa araw na ito, narinig natin na may isang eksperto ng kautusan ang nagtanong kay Jesus, "Guro, ano po ba yung dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng iyong buong sarili, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili." Maaaring alam na natin ito. Ngunit paano natin maipapakita yung pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa? Kaya nga, subukan po nating pagnilayan ng mga bagay na ito. Una, pag-ibig na hindi pumipili. Dapat ito ang nilalaman ng ating puso. Ang Samaritano, sa mabuting balita, yung mabuting Samaritano'y hindi nagtanong kung karapat-dapat ba yung lalaki. Noong nakita niyang may lalaking nakahandusay sa daan, matapos bugbugin ng mga tulisan, wala nang tanong-tanong pa. Yung kanyang pagtulong, agad-agad sa ating buhay, sa ating pamilya, sa kapitbahay, sa mga kasamahan sa trabaho, may mga pagkakataon na tayo ay namimili kung kanino tayo tutulong. Tinuturuan tayo ng Diyos sa araw na ito na alisin ang ganitong pangangatwiran at gawin ng mabuti kahit hindi inaasahan, kahit may kabigatan sa ating mga puso. Dahil maaari, we have been selective of whom to help. We have been selective of whom we consider as our neighbor. Pinipili natin yung ating kapwa. Pinipili natin yung ating tinutulungan. Ito bagay karapat-dapat. O ito bagay talaga ito lubos na nangangailangan. O kaya naman, ako'y may utang na loob dito Kaya ito'y aking tutulungan. Ngayong araw, pinapaalalahanan tayo ni Jesus, hindi tayo dapat mamili. Ang pag-ibig, walang kinikilingan. Ang pag-ibig, walang pinipili. Dahil ito ay para sa lahat. Ikalawa, yung ating intensyon. Hindi sapat na may intensyon ka lamang tumulong. Hindi sapat na sasabihin mong, tutulong sana ako Hindi sapat na sabihin mong, nais ko pong magbigay tulong. Kailangan nating makasiguro na ang tulong ay talagang makakatulong sa nangangailangan. Your help should reach those who are in need. Tulad ng Samaritano sa mabuting balita, nakita natin kung papaano niyang ibinigay ang kanyang buong pagtulong. Lubos-lubos. Inalagaan, inayos yung kanyang mga sugat, dinala sa isang bahay panuluyan at naglaan ng pondo, nag-iwan ng pera para sa patuloy na pangangalaga. Hindi niya basta iniwan lang doon. Yung lalaking nakita niya sa daan at iniwan na, okay na natulungan na. Kung tayo tutulong, lubusin na natin. Sulitin na natin. Kaya naman, kahulihan, tayo ay tinatawag ngayon ni Jesus sa isang aktibong pagmamalasakit. Ang panawagan ni Jesus, go and do likewise. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Lumabas ka, kumilos ka. Mga minamahal kong kapatid, huwag na tayong maghintay ng iba pang pagkakataon. Huwag nating iisiping tsaka na lang. Marami pang ibang pagkakataon. Paano kung hindi na dumating yung pagkakataon upang tayo makatulong? Maraming tao sa ating paligid ang naghihirap, nasagasaan ng buhay, mga lugmok sa kahirapan, sugatan ang mga damdamin, naligaw at naghahanap ng ilaw. Tayo ang kanilang magiging mga kamay at mga paa. Let us then extend our help to these needy brothers and sisters. Ang perpektong pag-ibig ay nakikita sa ating mga gawa.
Hindi lamang sa pagsasalitang tutulungan ko kayo. Ako ang bahala sa inyo, darating ang pagbabago, uunlad tayo. Kailangan tayo mismo ang kumilos. If we really want change, change must begin within us. Sa atin unang makikita ang pagbabago. Ay mga minamahal kong kapatid, ang Diyos ay hindi naghihintay na tayo magiging perpekto. Hindi siya naghihintay upang tayo ay tumulong sa ating kapwa. Ang tawag niya'y humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sapat na ang isang sabi. Nasabi na niya. Minsan nga'y paulit-ulit pa ang kanyang paalala. Hindi ka na niya kailangang tapikin pa, sigawan pa, upang tayo ay tumulong sa iba. Nawa, makita nawa natin ang pangangailangan ng iba. Uli, sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Sino ba ang aking kapwa? Sino ang aking kapitbahay? Nawa, tayo ay matulak na gumawa ng kabutihan tulad ng Samaritano mula sa mabuting balitang napakinggan natin ngayong umagang ito. Kung mayroong aasahang tumulong, hindi naman yun yung Samaritano eh. May mga naunang dumaan, may Levita, may saserdote, no? Inaasahan sila ang tutulong, sila itaong mga simbahan eh. Pero gayon pa man, hindi sila nakitaan ng pagkilos at pagtulong. Bagkus, yung isang Samaritanong itinuturing na kaaway, itinuturing na kumukontra para sa mga ganitong gawain. Ngunit, siya pa yung nagbigay tulong at lubos-lubos pa. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, ibinibigay at ibinabahagi sa atin ni Jesus ang kanyang pagmamahal. Kaya nawa, yung pagmamahal ng Diyos na itinanim sa ating mga puso ang magtulak sa atin upang ibahagi rin yung parehong pagmamahal sa iba. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambot nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa
Kung hindi po kayang labuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang kaharian mo.
Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sasagwa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait-iduming banal, kay may ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kaming umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng Indulensya Plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na aguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noon na ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobre ng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunobena mula sa isa hanggang 9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan naman po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasa sa religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle rob, sealing bundle, sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at pagdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako'y nang mahal na rito ang aming awit-awit ang Ave Maria. Sana po si Jesus, puso namin ay hahandog. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Paanyaya para sa ating panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ng batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Ang kaniyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang namasa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. 40 taon sa inyong pinuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y lumapit sa Panginoon na may papuri at pasasalamat. Tayo pong lahat sa awit. Kay dakila mo, O Diyos, amang walang hangganan, ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway, tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O Jesucristo, ang tunay naming araw, kaloob mo ay buhay sa katawat isipan. Ningin mo ang dalangin kami iyong tulungan, malayo sa masama't anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa amin ay manahan, loob ay bigyang lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan, sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Mahal ko ang iyong templo, O makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mo sa pagkakas mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit ng ilugod. Sa masayang ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Panginoon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Sabi sila do'y tumatahan. Palaging umaawit, pupuring walang hanggan. Ang sa iyo, umaasa ay masasabing mapaladin. Silang mga nakahangad na sa iyo makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasa Siyon, ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos.
O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay, sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala, hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay namamumukod sa taas ng lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahan tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsud ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay ng pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halikayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Umawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang Panginoon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang Panginoon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O ang Panginoon ay purihin ang lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung ang Panginoon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang Panginoon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan matatag na kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa at langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikhay, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang Panginoon ay purihin, pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung matol at lahat ay pantay-pantay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Umawit sa Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagi, walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May ligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisut at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoong ating Diyos. Purihin siya magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos, purihin siya magpakailanman. Walang kahambing ang mga kahangahangang gawa niya. Purihin siya magpakailanman. Puri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. Purihin ng Panginoong ating Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kapatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoong ating Diyos. Nilikha tayo upang papurihan ng Panginoon. Buong taimtim tayong manalangin. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pinupuri ka namin, may likha ng lahat, sapagkat pinagkalooban mo kami ng mabubuting bagay sa lupa at sa pinararating mo kami sa araw na ito. Purihin nawa ng iyong anak, ang iyong ngalan, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa pagsisimula ng aming gawain sa araw na ito. Gawin mo kaming kamanggagawa tulad mo. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pakinabangan nawa ng aming mga kapatid ang aming mga gawain sa araw na ito, upang kasama nila at para sa kanila, maitayo naming ang isang lungsod sa kalugod-lugod sa iyo. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pagkalooban mo kami ng galak at katuwaan, at sa lahat ng aming makakasalamuha sa araw na ito. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya.
para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, Hari ng langit at lupa, gabayan mo ang aming isip at katawan sa maghapong ito, at kami pakabanalin mo. Gawin mong maging matapat kami sa iyong mga utos, sa wika at sa gawa. Tulungan mo kami ngayon at magpakailanman. Ilayo mo kami sa mga kasalanan at dalhin mo kami sa ganap na kaligtasan doon sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.